Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang lahat? Ayan, medyo nanginginig yung boses ko siguro dahil sa umaga. Wow, umaga. Ayan, pakitingin nga po ng inyong kapatid kung nanginginig din ba yan. Ay, oo, nakangiti. Ayun, no? So, ayan, salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nandito ngayon kung saan tayo po ay sama-sama na manambahan sa ating Panginoong Diyos. Excited na po ba ang bawat isa? Handa ka na ba na magbigay ng dumadagundong na papuri sa ating Panginoon? Amen. Tunay po na tayo mga anak ng Diyos ay laging handa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Handa ba yan? Ay, siyempre naman, handang-handa. So, yan, dahil handang-handa na tayo at excited na tayo magpuri sa Panginoon, maaari pa bang tayong lahat ay tumayo, no? Upang tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ayan, purihin ka, Panginoon. Isang magandang umaga sa inyo. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Na siyang rason, Lord, kung bakit kami naririto ngayon sa patuloy mong pagtatapat sa amin, sa patuloy mong pagmamahal. Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala at idinudulog ang umahagang ito, Panginoon. Ang panalangin namin, itong aming mga puso, kung meron po kayong nakita, Panginoon, na hindi niyo po ikinalulugod, mga kasalanan hindi pa namin ay hingin ng tawad sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo, Panginoon, itong aming mga puso. Na sa gayon, Panginoon, mapapurihan ka namin, malugod ka, Panginoon, sa aming pananambahan sa inyo. Patuloy po namin, Panginoon, pinagkakatiwala, Lord God, ang gawain po namin ito mula sa simula, Panginoon, hanggang sa katapusan. And God, sa oras din po ito, inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan, ang lubos na pagsama mo, ang inyong presensya, Lord God. Inaangkin na namin, Panginoon, ang victory, Lord God. At Lord, sa inyo pong banal na pangalan, patuloy din po namin, Panginoon, nilalapit ang bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na kung mayroon po kayo, Panginoon, nakikita, Lord, na hirap na makapagpuri sa inyo dahil sa kanyang pinagdadaanan. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo siya ng kagalakan, kalakasan at kapayapaan at pag-asa. Patuloy, Panginoon, at tinataas namin sa inyo ang lahat. At Panginoon, anuman po ang hadlang, anuman po, Panginoon, ang panggugulo ng kaaway, ay iwinawasak na namin sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. O God, maraming salamat sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Kami ay sama-sama na aawit ng may kagalakan at ibigay namin, Panginoon, ang aming pinakamainam na tinig para sa inyo. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon ng isang dumadagundong na palakpak. So ayan, tayong lahat ay magpuri, no? Sa ating Panginoong Jesus, ibigay natin, hindi tayo patitigil. Amen? Ibigay natin ang ating pinakamainam na pagsamba sa ating Hari. Magsamba, tangi sa Diyos lamang. Naguntong ng papuri, tangi sa iyo lamang. Naguntong ng pagsamba, tangi sa Diyos lamang. Di ako titigil sa pagbahagi ng mga gawa mong kahanga-hanga. Ako titigil na ibahagi ang kalayaan ng kamtan. Ang aking lakas, itanalog mo at isasaya mo sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, iwawagdayway at ibabala mo sa kalayaan ng tanang mo. Ang aking lakas, itanalog mo at isasaya mo sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, iwawagdayway at ibabalakpak sa kalayaan at tanang mo. Sa iyong presensya, ako'y may kalayaan. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Salamat
sa presensya, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang isa'y nararapat ang tumatagundong na papuri. Tagundong na papuri, tanging sa'yo lamang. Tagundong na pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Di ako titigil sa pagmahal
ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Yes, God. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Yes, Lord. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, ikaw lamang. Walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid, ano man ang ating mga pinagdadaan, sapagkat deserve ng Lord ang ating mga papuri sa Kanya. Ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Sa'yo lang, O Diyos, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi. Yes, Lord, sa'yo lang, Panginoon.
At Lord, alam namin, nakikita mo kami, Panginoon, dahil sabi mo, wala kami may tatago sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, ikaw, Panginoon, ang aming itinataas sa aming mga puso. Hindi kami papipigil at hindi kami matitigil upang itaas ka, parangalan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamainam na pagsamba at pasasalamat. Ito po, Panginoon, ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Na umaga sa bawat isa. Yan. Alam ko siguro iba sa inyo napapansin na yung panahon natin, no? Pagka umaga at pagdapit ng hapon ay malamig na, no? At alam na natin pagka ganito yung mga panahon, no? Talagang malapit na. Kaya mga ninong-ninang, no? Maghanda na tayo. Mga ninong-ninang, malapit na yung mga inaanak natin, malapit nang pumunta sa bahay nyo. Yan po. Muli magandang umaga po sa bawat isa. At bago po tayo mag-dive in or magpatuloy sa ating pag-aaral sa umagang ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Yes, Lord God. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, magandang umaga sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito na kami po ay dinako nyo sa lugar na ito, Panginoon, upang makapanambahan, upang marinig ka, upang makasama ka, makapiling ka namin, maranasan ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Lord, be with us, Lord, this morning. Kayo po ang magsalita, kayo po ang marinig namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po, Lord God, ang gawain namin. Kayo po ang, Lord, magturo. Inimbitahan ko po ang iyong banal na Espiritu na siya pong magbigay ng karunungan. Itago mo lamang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw pong magsalita, ikaw pong marinig namin sa umagang ito. Lord, ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. At dinideclare na namin, Lord, ano man na gawa ng kaaway, Lord God, winawasak namin sa lugar na ito para hindi namin marinig ang mensahe niyo, Panginoon. And also we declare blessing, Panginoon, or pagpapala sa bawat isa na narito. Sa lahat ng aming mapapakinggan, Lord, naway ito'y tumamo at maging maipamuhay namin ang mga maririnig namin sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo na po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam mo, napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon. Kaya kailangan pakinggan po natin ng mabuti ito. No? Mabilis lang po ang ating pong preaching today. No, pilitin ko pong maging mabilis lang. No? Bago po tayo magsimula, sino na po dito yung may naalala kang payo ng mga magulang mo, kaibigan mo, o yung mga kasabihan, yung mga old saying, na hanggang ngayon isa siyang pagpapala, o no? Na isa siyang lesson sa'yo. Sa mga magulang, madalas po natin na nasabi to, no? Siguro, alam nyo rin na sa mga magulang, pagka sinabing sa mga anak natin, no? Anak, mag-aaral kang mabuti. No? Kasi para hindi ka tumulad sa iba. No? Para hindi maging agrabyado yung buhay mo paglaki. No? Madalas ko naririnig sa nanay ko na, anak, mag-aaral kang mabuti kasi wala kaming maipamana sa iyo, sa inyo. Ito lang yung pwede naming ipamana sa inyo, yung pag-aaral ng mabuti. So mayroon ba kayong mga narinig ngayon sa mga nanay nyo na ganon? Alam niyo po,
ako po, isang paalala po na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan at isang aral po siya sa akin. No? Hanggang ngayon, naging aral po siya sa akin at parang talagang tumamo siya sa aking isip at naipamuhay ko po ito. No, one time po kasi, ang pagkakatanda ko po no, nung time na yon ay pinanganak si Raymond, no, that time na yun sa Jose Reyes. And that time na yun, wala pa akong ganong maayos na trabaho. So lumapit ako sa kuya ko. Sa madaling salita, ako po yung nanghiram ng pera. No? At sabi ko, kuya, pahiram ako ng pera. Pinahiram naman ako. Pero sabi ko sa kanya, babayaran kita sa linggo. So dumating yung linggo, hindi ako nakapagbayad. Kaya maging maingat po tayo sa mga pangako natin na ito. Kasi pagka hindi po natin ito natupad, medyo malaking kaguluhan po ito. Sabi niya sa akin, mabuti na lang kapatid mo ako. Kung hindi, paano na lang kung yung iba pinangakuha mo tapos hindi mo natupad. So, naging tanda po siya sa akin. Mula noon, sa tuwing naalala ko yon, yes, nangungutang ako, pero iniisip ko na agad hindi ako magsabi ng araw, yung petsa, yung oras. Sabi ko na lang, babayaran kita. So, yun po yung tumatak sa isip ko. At, hindi po masamang mangutang, basta't marunong ka lang magbayad. Amen ba? Amen. So, yun po yung tumatak sa isipan ko, no? Kaya po ko natanong sa inyo, kasi po may lesson po, or may aral po tayong, or yung pag-aralan po natin ngayon, ay somehow may i-connect natin, or may matutunan tayo, no? Kung mayroon po kayong Bible, o no, kung wala naman, mayroon po tayo sa screen. No? At samahan niyo po ako sa pagbabasa ng malakas. In 1, 2, 3, go! Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Mapagpakumbaba kayong tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakinggan ninyo lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni naman na siya ay relyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relyoso. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, bago po natin pag-aralan yung ating pong main verse po, mahalaga po na malaman natin yung context, no? Malaman ng context, ibig sabihin, ano ba yung kwento nito or ano ba yung mga naunang passage at mga susunod na passage, no? Ang sulat na ito ay sulat po ni James or ni Santiago. Sa Bible kasi mayroong iba't ibang James, no? Si James na son of Zebedee na kapatid ni John, na ito po yung malapit sa Panginoon. At mayroon naman James son of Alphaeus. Pero itong James na sumulat dito, ay ayon sa mga scholar or sa pinaniniwalaan ng marami na ang sumulat ng James na ito ay kapatid ni Jesus Christ. So, si James po ay, kung babasahin nyo po or kung maaral nyo po yung James chapter 1 hanggang chapter 5, 5 chapter lang po ito, kung maaaralin nyo po or babasahin nyo po, mayroon siyang panawagan, no? Sa bawat chapter ay mayroon siyang sinasabing mga kapatid, no? Ano ibig sabihin? Yung kanyang pinatutungkulan dito ay yung mga mananampalataya na kay Kristo, mga kapatid.
So yun po yung panawagan niya. May panawagan siya mula chapter 1, chapter 2, chapter 4, chapter 5. Mababasa mo yung panawagan niya, mga kapatid. So kaya itong sa umagang ito, no, kahit doon sa chapter 5, kung Mac, pwede bang sa chapter 5? Ito yung kauli-ulihan na chapter na hanggang sa kauli-ulihan, sabi niya dito, mga kapatid, ayan po, no? Sabi niya dito, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo, sinumang makapagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. So hanggang sa uli, no, mayroon siyang panawagan, mayroon siyang gustong sabihin sa atin, no, maging sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. No, yung panawagan. No, ano ba itong panawagan, no? Ni James o ni Santiago. So sabi dito sa chapter 1, kung sa English mayroon ka, Mac, sa English. Chapter 1. Maganda rin po kasi yung sa chapter 1, no? Sa chapter 19 pala, yung sa verse 19, no? Sa ating pong pag-aaralan na yun. Sa English kasi nakasabi dito, no, kung wala pong English, sabi dito, in verse 19 ng James, sabi dito, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear or to listen, slow to speak, slow to anger. No? Ano bang ibig sabihin nito na sinasabi dito ni James na be quick to listen and slow to speak? No, sa mag-asawa po, napakahalaga po nito na matutunan natin itong mga bagay na ito. Kasi kadalasan, pag hindi po natin matutunan ito, no, hindi po natin matutunan na makinig muna. Kasi madalas po, hindi po natin muna pinatatapos. Kaya sa mag-asawa, ito po yung madalas na isa sa mga dahilan na nagkakalabuan, hindi nagkaintindihan, to the point na maghiwalay na. Dahil hindi pa natatapos magsalita yung isa, eto na. Hindi pa natatapos magsalita yung isa, kaya napakahalaga na sabi niya, maging alerto kayo sa pakikinig. No? Maging be quick to listen and slow to speak. No, napakahalaga nito. Ibig sabihin nito na ma-train natin yung ating sarili, no, na matutunan natin na makinig muna. Matutunan natin na ano ba talaga yung mensahe niya. No, wag muna tayong sasalungat or wag muna nating babanggain, no, kasi kung hindi, ito po yung magiging pangit na resulta. No, magiging hindi magandang resulta. So napakahalaga mo na matutunan natin, no, hindi lang sa mag-asawa to. Maging sa atin ng mga bata, no? Maging sa atin ng mga matatanda. Napakahalaga nito. Mamaya po, magdidigin pa tayo dito, no? Patungkol dito, na hindi lang to sa patungkol sa mag-asawa. Kasi kung hindi po natin matutunan ito, marami pong masisirang pamilya, kaibigan, kung hindi po natin iti-train. Yes, mga bagay na ito, hindi po natin maiiwasan. Pero panalangin ko sa umagang ito, habang inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, hindi man maiwasan, pero pwedeng mabawasan or pwede nating somehow hindi na maipamuhay itong mga dapat na ating mapapakinggan ngayon sa umagang ito. Kaya mahalaga po na mapakinggan natin ito. Kasi alam ko, napapanahon po ito sa ating simbahan. No? Marami pong mga kapatiran sa loob ng simbahan. Ito po yung malungkot na katotohanan, no, na hindi maiwasan na tayo ay nagkakagatan. At nakakalungkot pong isipin na dahil sa hindi natin pagiging mapagbantay sa ating mga salita or hindi natin natutunan itong mga tinuturo na ating aaralin sa umagang ito. Malungkot man, pero ito po yung magiging dahilan kung bakit maraming nalalayo sa church, maraming nalalayo sa mga kaibigan natin or mga mahal natin sa buhay. So sabi dito, no, be quick to listen, meaning dapat natin i-train ang ating mga sarili na alamin ano ba talaga yung totoong kwento, yung totoong istorya.
hindi lang dapat isang side no, ng kwento. Napakahalaga kasi na dapat matutunan natin yung buong kwento bago tayo magbigay ng opinion o bago tayo mag-aksyon. No? Kasi kung hindi, madalas, pag isang side lang yung ating natutunan, lalo na pag mayroong nagsabi sa atin, kahit hindi naman tayo galit doon sa tao na yon, dahil doon sa sinabi sa yon ng taong ito, ay nagiging mali na yung pagtingin mo sa taong yon. At maaring isa ka na rin naapektuhan sa galit. No, kaya napakalaga dito na, sabi niya dito, sa verse 19, yung huling sabi niya, slow to anger. No? Kasi mag-uugat ito Mag-uugat ito sa pag hindi pakikinig na maayos or matutunan natin na magsalita or mag-ingat sa pananalita, ay talagang magkakaroon ka kaagad ng maling damdamin So kaya napakahalaga po, kaya ito po yung panawagan sa atin na dapat natin matutunan. No? At kung halimbawa man, na alam na natin yung buong kwento, wag naman sana tayong hanapin lang kung sino yung nagkakamali. Hindi po yan ang ating pong dapat na pananaw. No? Dapat po, inaayos po natin. Hindi po yung ikaw pa yung magbibigay ng, sige, tama ka, mali siya. So hindi po dapat yan sa atin, no? Lalo na sa ating mananampalataya. Hindi na po dapat yan yung ating mindset. Dapat po pinag-aayos na po natin. Hindi na po tayo hanapin kung sino yung tama, sino yung mali. No? Dapat hindi na po yun. No? Sabi nga dito, kapag natutunan natin i-disiplina ang ating sarili na makinig more than we talk, sabi dito, we can learn a lot. No? Marami tayong matutunan. Sabi sa Proverbs 10:19, ang matalinong tao, sabi dito, ang matalinong tao, yan, sabi dito, basahin po natin ng sabay-sabay para hindi po tayo token. In 1, 2, 3, go! Ang taong masasalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Napakagandang reminder po sa atin. No? When there are many words, transgression is unavoidable, but he who restrain his lips is wise. No, mahalaga po na maging maingat tayo. Maging maingat tayo sa ating mga pananalita at maging matuto tayong makinig. No? Matuto tayong makinig. Salain natin. Mga kapatid, salain natin. Huwag tayo basta-basta magbibigay ng kung anong opinion. No? Mahalaga po yan. At again, ang goal po dapat natin dito, kung mayroon man mga tao na nagsasabi sa iyo, kung ano-ano yung sinasabi sa iyo, pag-aralan natin mabuti. At again, sinasabi dito ni James na maging maingat kayo. Ingatan ninyo kasi sabi dito sa verse 20, kaya nga na yung pamagat po natin is, naniniwala ako sa old saying na, less talk, less mistake. Ito po yung ating, kaya natanong ko sa inyo kanina kung yung anong kasabihan na hanggang na parang tumatak sa isipan mo. Ito po yung mahalaga na maintindihan natin. No? Yung ating pamagat ay, again, basahin po natin na malakas. Less talk, less mistake. No? Sana po ay sa araw na ito, matutunan po natin ito, no? Yung saying na ito or yung kasabihan na ito. At sana po, prayer ko na magawa po natin, maipamuhay po natin yung ating matutunan sa araw na ito. Napakahalaga po nito. Mahalaga po ito. Mahalaga po yung ating pag-aaral ngayon. Sabi sa verse 20, kasi makikita pa natin, no, napakaraming relasyon po ang madadamage, no? Maruruin because we were slow to listen and quick to speak. So binabaliktad po kaya naging maraming mga nasisira na mga relasyon dahil nababaliktad natin na ang sabi ni Paul, sabi niya quick to listen and slow to speak. So ang nangyayari, slow to listen and quick to speak. So ganun po ang nangyayari sa atin. No, nababaliktad natin kaya ang nangyayari, maraming nawawasak na mga relasyon, no? Kaya isa pang paalala sa Psalm 1, sabi dito, basahin po natin, no? Sabi sa Psalm 1, sabi, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So, no, napakagandang paalala na maging maingat tayo sa mga tao. Sabi, maging maingat tayo sa tao na ating pakinggan. Hindi naman sinabi na wag na tayong makinig. Napakahalaga rin po na makinig tayo. Kasi isipin mo kung ikaw ay nagsalita, tapos hindi naman nakikinig yung kasama, yung pinagsasabihan mo.
parang disrespect din po yun sa mga taong ganon. So, kailangan din po natin makinig. Hindi naman totally na huwag na tayong makinig. Bagkus sabi niya, piliin natin. Piliin natin yung mga tao na yon, no? Piliin natin. At matutunan natin evaluate. No? Huwag ka agad-agad tayo magbigay ng conclusion. Kasi pag nagbigay po tayo ng conclusion, ito po yung masama. Hindi po natin papakinggan yung mga ibang mga side. Dumiretso na tayo dun sa... Kaya nangyayari sa mag-asawa, pagka ganun ang nangyari, wala na. Hindi na mapapakinggan kasi meron na siyang gustong sabihin. Kaya kahit ano man yung salita ng isa, hindi na siya makikinig kasi meron na siyang gustong ipunto. Kaya yung nangyayari, nagka-clash tayo. Nabuti na lang ako, pasalamat ako sa Lord na binigyan ako ng asawa na mapagtimpi, no? Na kahit inaaway mo na, salamat sa Lord, no? Na kahit inaaway mo na ay andun pa rin yung praise God, no? Sana yun din matutunan ko rin, no, na isa din yun sa mga bagay na dati, pagka may pinupunto ako, hindi ko na pinakikinggan yung gusto niya. Pero kung pakikinggan na natin, no, maunawaan natin, ganun pala. Huwag agad tayong didiretso doon sa conclusion na gusto na natin. Pakinggan muna natin. No, matutunan natin na i-train natin yung ating sarili, no, na maging mabuting tagapakinig. Sabi sa verse 20, no, sa ating pagpapatuloy, sabi dito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So, 20 man na tayo. So, pagka ang galit po ay talagang ito po ay itinatanim mo sa sarili mo. Sabi dito, ang galit ay isa sa mga hadlang para tayo magpatuloy sa ating paglilingkuran. Sa galit, nagbibigay ng kabalisan po ito. Isipin po natin pagkagalit tayo. Hindi po tayo makakatulog na maayos, no? Hindi po tayo makakapag-isip ng tama dahil sa galit. Kaya napakahalaga na matutunan natin na, yes, hindi po masamang magalit. Emosyon po natin yan. Pero ang masama, kung ano yung gagawin mo pag nagagalit ka. Kasi sa galit, maraming nangyayari na masama. Pagpatay dahil sa galit, no? Isa yan sa mga masama na dapat nating iwasan, no? Na pagkagalit ka, nakakapagmura ka, yan po yan hindi tama. Kung maalala nyo po sa kwento na ang Panginoon Hesus ay nagalit din. Pero hindi siya nagkasala. So matutunan natin, matrain natin yung sarili natin na ganon. Yes, there will be a times na talagang mag-iinit or magagalit tayo. Pero may tinuturo po yung Bible, lalo na sa mag-asawa, no, na huwag nyo niyang antayin, lumubog yung araw. No? Para hindi kayo magkaayos. Kaya napakahalaga po na natutunan natin na kasi ito po yung galit na ito po isa sa mga sumisira, no, sa relasyon natin, no. Mahirap po magpatuloy, no, lalo na pag may galit ka sa puso, no. At dapat po maging halimbawa po tayo, no, sa karamihan. Maging halimbawa po tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama sa trabaho, na makita sa atin pamumuhay. Na tayo ay may Kristo sa buhay. Kaya napakahalaga po na kailangan matutunan natin na yung galit natin, no? Kasi sa galit natin talagang, pag hindi natin napipigilan, talagang marami po ang magagawa nating hindi tama. Pagkagalit po tayo, mapapansin nyo, gumagawa tayo ng pader, no, na parang ayaw na natin kausapin yung mga tao, parang ilang na tayong, parang gusto natin, sa isang tabi na lang tayo, kasi ayaw natin na masaktan. Ayaw natin na maulit-uli yung ginawa sa'yo. No? Pero yung payo po or yung tinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon, na dapat, matuto tayong evaluate, no, yung ating sarili. At dapat po ay unti-unti natin matutunan na magpatawad, no.
Dahil sa totoo lang, ang hirap po pag mayroon tayong galit sa puso. Hindi tayo makapaglingkuran ng tama. Hindi tayo makakapag-worship ng tama. No? Kaya napakahalaga po na matutunan po natin na ikalma yung ating mga sarili. So sabi dito sa verse 21, sabi sa 21, ayan. Sabi dito, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. So malinaw po dito, no? Siguro hindi naman maraming dapat paliwanag, no, na patungkol dito, no? Sabi dito, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa. Alisin na ang masamang asal. No? At may pakiusap po dito si James, no, na magpakumbabang tanggapin. So kung mayroon pong mga taong magko-correct sa atin, na may taong na concern na ituwid tayo, matutunan sana natin itong magpakumbaba. Wag na sana tayong magpupumiglas pa. Kasi mahirap po. Para bang lumalangoy ka sa rumaragasang ilog. Sumasalungat ka sa daloy. Ito po yung mahirap po. So dapat matutunan po natin ito na matutunan natin magpakumbaba. No? Hindi lang natin alisin o talikuran yung mga maling gawa, bakit matutunan natin pag tayo ikinokorek or tinutuwid, dapat matutunan natin magpakumbaba. Napakahalaga po ng tinuturo sa atin ng Bible o ng salita ng Panginoon. Kasi kung matutunan po natin itong mga bagay na ito, napaka-smooth lang. Naniniwala ako na magiging maayos po yung ating church, no? Kaya napakahalaga po natin na sa umagang ito na matutunan po natin ang mga bagay nito. So sabi sa verse 22, tuloy po natin, no? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So sabi dito, dinadaya. Sa paanong paraan daw natin dinadaya? Sa hindi po nating pagpapamuhay. Di ba, pag nadaya tayo ng ibang tao, di ba, ang sakit? Pag niloko tayo, ang sakit. Pero dito sinabi, na mismo tayo, dinadaya natin yung ating sarili. Sa anong paraan? Sa hindi po pagpapamumuhay ng salita ng Lord. No? Sayang naman na linggo-linggo, no, nandito tayo makinig, pero hindi naman po natin ipinapamuhay. Kaya po napakaganda pong paalala sa atin na mamuhay or ipamuhay natin, no? Kasi, yes, maganda yung marami kang tinuturuan, nagtuturo ka na, nag-evangelize ka na, naghahayo ka na, no? Lagi kang nagba-Bible reading, lagi kang nag-devotion. Yes, maganda po yan. Pero kung hindi po natin ipinapamuhay yung sinasabi ng Bible, dinadaya lang po natin ang ating sarili. Napakahalaga po na may pamuhay natin. May pamuhay natin ang salita ng Panginoon. So kung yung mga bagay na ito na napapakinggan natin, no, tapos hindi naman natin napamamuhay, para po ito yung pinapapasok lang natin sa kabilang tenga at paglabas natin ng church, wala na. Pag-uwi natin ng bahay, nakalimutan na natin yung ating napapakinggan. Hindi na natin ipinapamuhay or hindi na natin ina-apply sa ating buhay. Kaya wag na po natin dayain yung ating mga sarili. No? Wag na po natin dayain yung ating mga sarili. Tulungan po natin yung ating sarili na mapamuhay itong mga bagay na ito. Sabi sa 23, sige tuloy po natin yung pagbabasa. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin
At yan, at sige, patuloy natin sa verse hanggang 25. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawain. So bago natin pag-usapan yung pagpapala or yung promises ng Lord, tingnan muna natin kasi nagbigay po si James dito ng comparison or ng illustration, no? Na ang sabi niya dito, balik natin sa 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod, no? Kung maalala niyo po na madalas po itong tinuturo ng Lord, no? Na mahalaga po yung pagsunod. Kung nababasa niyo or naalala niyo po yung the wise builders noon sa Matthew 7:24 to 27, doon sa sa 24 sabi niya dito, ang gumagawa or nakikinig ng kanyang salita ay nahalintulad sa matalinong tao. At doon naman sa verse 21 ng 7:21 ng Matthew din, sabi niya, ang sumusunod lamang ng aking salita, sabi ng Panginoon, yung mga tumatawag sa kanyang Lord, Lord, pero hindi naman gumagawa, ay yun ang nakakalungkot. Sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. Kaya napakahalaga po na sa ating pagsunod, no? Napakahalaga po na hindi lang po natin pinapakinggan, bagkos sinusunod dapat natin yung ating mga inaaral or yung ating pinapakinggan. So baliwala daw, no? Baliwala daw, senseless daw yung ating pakikinig na hindi naman natin ginagawa, no? Sabi dito na hindi lang sa English kasi maganda rin sa English niya. Na hindi lamang, sabi niya, hindi. Mayroon ba tayo sa English, Mac? May maganda po kasing verse doon sa English na sabi niya, hindi lang natin dapat tingnan. Dapat bigyan natin yung aksyon. Kung ano yung nakikita natin, kung ano yung napapakinggan natin, dapat ay may action po ito. Hindi lang enough na makita lang natin o marinig lang natin yung mga inaaral natin. Bagkos sabi dito, tinuturo na dapat ipinapamuhay natin. Hindi lang daw tayo hearers of the word, but doers of the word. So dapat ipinapamuhay natin yung mga napapakinggan natin. Kasi nahalintulad tayo ni James na parang tiningnan mo lang yung sarili mo sa salamin pagkatapos umalis at kinakalimutan. Hindi po yan ang ina-expect sa atin ng Lord. Ang ina-expect po sa atin ng Lord na dapat kung ano yung tinuturo or ano yung napapakinggan natin, ina-expect ng Lord na dapat gawin din natin ito. Ito yung gustong i-emphasize dito sa talatang ito na hindi lang basta-basta tayo nandito linggo-linggo, hindi lang basta tayo nagbabasa ng Bible araw-araw. Ina-expect ng Lord na dapat yung ating napapakinggan, yung ating nababasa, ay dapat ating pong ginagawa. Kaya napakahalaga po na dapat natin ginagawa. Kasi dito po yung magre-reflect sa ating pamumuhay. Makikita po ito sa atin. No? Dito tayo mapupundaan ng maraming tao. Kung tayo naman ay linggo-linggo nagpupunta doon, tapos sa church pagdating mo sa bahay, pagdating sa kapitbahay, ito yung makikita sa'yo, yung bunganga mo, hindi mo mapigilan, kung ano-ano yung sinasabi mo, yung mga action mo, hindi mo napipigilan. So mahalaga po mga kapatid na yung paalala nito, sana po mag-start na po tayo na hindi lang po tayo dito tuwing linggo pumupunta. Na pagkatapos, babalik na naman tayo mula Lunes hanggang Sabado. Na kumaga tuwing linggo lang tayo gustong makinig, tuwing linggo lang tayong naipapamuhay. Hindi po yan ang tama. Hindi po yan ang dapat na ginagawa nating mga Kristiyano. Dapat po everyday po makikita po sa atin. Kasi maraming tao tumitingin sa atin, sa opisina natin, sa mga school natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, tinitingnan po tayo. Kaya mahalaga po ang panawagan na ito ni James na ipamuhay dapat natin yung ating mga natutunan. At hindi lang dapat tayo yung mga tagapakinig lang. Ilang beses niya po itong sinasabi na maging doers dapat tayo, at tagasunod dapat tayo. Amen po ba, mga kapatid? So, sa
26 na po tayo, no? Ito na po yung last, sa 25 muna po, no? May pangako po ang Diyos. Sabi dito sa 25, ayan, sabi dito, sige nga, sabayin niyo po ako sa pagbabasa in English. In 1, 2, 3, go! But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing. So napakalaga po na may promise po ang Panginoon. May promise po siya na pagka ginagawa natin yung mga bagay nito, sabi niya, pagpapalain po niya tayo. Kaya kung bakit hindi po tayo napagpapala ng Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating yung mga pagpapala, baka puro lang po tayo pakinig. No? Ito po yung susi para tayo pagpapalain ng Panginoon. Ito po ang isa sa mga susi para pagpalain tayo ng Diyos. Na dapat hindi lang po tayo tagapakinig. Dapat po ay sinusunod natin, no? Kasi may pagpapala po ang Panginoon na promise niya sa atin. Amen po ba? Gusto ba natin ng pagpapala? Siyempre, gusto natin ng pagpapala. 'Di ba? Pagka yung anak natin, 'di ba, pag inutusan natin at sumunod, hindi pa yan magtatanong kung anong gusto. 'Di ba? Tayong mga magulang, ibibigay natin yan, hindi pa yan nila hinihingi. Pag nakita natin yung mga anak natin na sumusunod, totoo po yan. Hindi na kailangan maghingi pa sa iyo yung anak mo. Ikaw na mismo. No? At siyempre, pagka masunurin yung anak natin, iPhone 11 yan, 14, 15. Diba? Oo, totoo po yan. Kaya mga bata, no, mga anak, maging masunurin po tayo. Oo, may pagpapala po. May pagpapala po. At alam ko marami po sa ating mga magulang na talagang pag sinusunod tayo. Ako pag sa mga apo ko, no, at totoo po yan, pag may apo ka na pala, parang sinasabi nila na mas mahal mo pa yung apo mo kaysa anak mo. Sino na po may mga apo dito? Ako lang ba? Tatatawa si nanay. Hindi. Oh, may apo na sa tuhod, no? So alam po na ng mga magulang yan, na pagka masunurin yung mga anak natin, kaya mga anak, maging masunurin tayo. Oh, maging masunurin tayo, no? Watawa-tawa lang to si, maging masunurin po tayo, no? Hindi lang sa salita ng Panginoon, maging sa mga magulang natin, maging masunurin po tayo. Kasi may pagpapala po yan. Nakalagay po yan sa 10 Commandments na yung mga magagalang ng mga bata, maging mga masunurin ng mga bata. Pinagpapala po yan. No, yan po yung pangako or yung pa yung kautusan na may kasamang pangako na magkaroon ka lang. Hindi lang pagpapala, magkaroon ka pa ng mahabang buhay dito sa lupa. Sabi po ng Lord yan, pangako po ng Lord yan. Sana po matutunan natin, no, na maging masunurin. No? Sabi ito na po, doon na tayo sa last verse po, no, or yung ating pagtatapos ng, or sa last verse nating pinapag-aralan. Ito, napakahalaga din po nito. Doon sa 19, saka sa 26, halos po may pareho pong paalala po ang Panginoon sa atin. No? May panawagan po sa atin si James. At isa po ito sa napakahalaga. Kasi kung hindi po natin matutunan po itong warning na to sa atin ni James, no, sa pagpipigil ng dila, marami po masisira. Marami po masisirang pamilya, mga kapatiran, mga relasyon, mga kaibigan, kamag-anak, kung hindi po natin matutunan to. So sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng malakas, no? Sabi sa James 1:26, 1, 2, 3, go! Ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relyoso. Mapansin niyo po, kanina sinabi niya doon sa naunang talata na dinadaya natin yung ating mga sarili. Pag hindi daw natin sinusunod or ipinapamuhay yung ating mga napapakinggan, dinadaya natin yung ating sarili. At dito naman sinabi niya na kung hindi natin matutunan or hindi natin mapigilan yung ating dila, ay dinadaya din po natin ang ating sarili. Napakahalaga po na matutunan po natin. Again, ano po ba yung pagiging relyoso?
na sinasabi dito. Na sinasabi niya, sayang lang o walang kabuluhan ang pagiging religyoso natin. Ito po yung lagi kang linggo-linggo ma-attend sa gawain, sa mga ministry na pinaglilingkuran mo. Lagi kang active. Nananalangin ka palagi. No? Nagdi-devotion ka palagi. Nagbabasa ka ng Bible palagi. Pero sabi dito, kung hindi mo mapipigilan ang dila mo, sayang lang. Walang kwenta. Sayang lang yung pagbabasa mo, sayang lang yung pag-aatin mo linggo-linggo, sayang lang yung pagdi-devotion mo araw-araw. Kung hindi mo napipigilan ang dila mo, mga kapatid, ito po yung medyo nakakalungkot, no? Dahil sabi sa James 3:5-6, sabi dito, napakahalaga po na matutunan po natin dito. Sabi dito, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Sorry po, no? Parang ang hirap po, no? Oo, ang alam ko lang kasi naglalagablab. Ito medyo nagpapalagablab. So, lumalagablab, no? So, mintakin nyo na yung naglalagablab. So, talagang, sabi dito, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. So napakahalaga po ng paalala sa atin, no, nasa maliit na dila lang, maraming mawawasak. Nakakalungkot po na ganito po ang nangyayari sa atin. Kaya yung panahon ng early churches, yung panahon nila hanggang ngayon, ito din ang problema, magpahanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon, may paalala pa rin sa atin ang salita ng Panginoon na hanggang ngayon, sinasabi pa rin na matutunan natin ang pagpipigil ng dila. Kasi parang yung maliit na dila nito, sabi dito kanina, na parang maliit na spark lang, pero kayang sunugin ang buong kagubatan. So napakahalaga po mga kapatid na mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita o sa ating mga ginagamit ng pananalita. Kasi marami po, dito po sa mga salita ito, dito po sa hindi pagpipigil ng mga dila natin, marami pong mga relasyon na nagkakasira. Nakakalungkot man po, pero ito po yung nangyayari sa atin. Na sana po, ngayong araw na to, sana po panalangin ko na mawakasan na natin ito. Sana po, hindi na po magpatuloy ito. Lalo na dito sa atin. Lalo na sa pamilya natin. Sa mga kamag-anak natin. Kung hindi po natin matutunan itong pagpipigil ng dila, maraming pamilya, maraming mga relasyon ang masisira at mawawasak. Grabe po, no? Sabi dito, ang apoy nito ay mula sa impyerno. Na sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Hindi ko alam kung pero ito ay parang figure of speech lang ito, no? Na gustong iparating ng mensahe na ito na sobrang grabe po ang magagawa ng maliit lang na salita or hindi pagpipigil ng dila. Grabe po yung magiging pinsala nito sa buhay ng isang tao. Sa buhay natin, lalo na tayong mga mananampalataya. Kaya pakiusap or panawagan po sa atin ni James, no? Nabantayan po natin ang ating mga dila. Bantayan po natin yung ating pananalita. Mag-iingat po tayo sa mga binibitawan nating salita. Mag-iingat po tayo sa mga taong binibitawan natin ng kung ano-ano mga salita. Hindi po ako against sa mga yung pakikisama or magiging friendly ka, no?
Pero may paalala po na dapat po mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga taong ito. No? At sana kung mayroon man tayo makikita or makilala, mga kaibigan natin na ganito, tulungan natin sila. Napalalahanan din. Napalalahanan din natin sila na matutunan din nila mga bagay na ito. Dahil kung hindi, marami po mawawasak. Hindi lang yung pamilya natin, maging dito sa church kung hindi po natin mababantayan yung ating mga dila. Kaya pong sunugin ang buong kagubatan. Kaya pong wasakin ng maliit na dila ang bawat isa sa atin. Kaya sabi sa dito na po tayo magwawakas no, sa James 4:11. Paulit-ulit po, may panawagan po si James. No? Sana po mabasa niyo rin po itong James. No? May panawagan po siya. Paulit-ulit po niya sinasabi, mga kapatid, sa bawat talata po na mababasa niyo, sinasabi niya po ito, mga kapatid, para po sa atin to. Hindi lang po sa mga unang Kristiyano to sinasabi ni James o ni Santiago. Maging sa atin, maging hanggang ngayon. Kung ano yung problema noon, ganun din. Mas malala pa. Mas malala pa sa panahon natin ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, isang text mo lang. Grabe na, kaya mag-ingat tayo sa bawat, sabi nga, before you send, before you click, think. Think. Kasi sa send mo yan, sa isang click mo na yan, na pag-send mo na yan, baka isang buong kagubatan, kayang wasakan na yan sa isang send na yan. Kaya bago natin i-click, bago natin bitawan yung mga salitang yan, kailangan natin pag-isipan. Sabi dito sa James 4:11, sabay-sabay natin basahin, last verse na po ito, ng malakas. In 1, 2, 3, go! Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. At kung hinatulan mo ang kautusan, hindi ka sunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Sana po maging malinaw po sa atin sa umagang ito. Sana po malinaw lahat ng ating napapakinggan yung panawagan at paalala sa atin ng salita ng Panginoon. Na sana umalis tayo sa lugar na ito, sana po wag nating kalimutan. Sana dala-dala po natin araw-araw ito. Na sa patuloy na pagpaalala sa atin ng Panginoon, ng kanyang mga salita, wag na kayong magsiraan sa isa't isa. Huwag na tayong magsiraan sa isa't isa. Ito yung panawagan po sa atin. Sana matutunan natin yung magmamahalan sa isa't isa. Hindi magsiraan. Yes, mayroong tao makakasakit sa atin. Pero sana matutunan natin yung pagmamahal pa rin sana ay maatin po maipadama sa bawat isa sa atin dito. Yan po yung nais ng Lord sa atin. Sabi ng Lord, magmahalan kayo. Yung pangalawang utos ng Lord noon, mahalin mo ang kapwa mo. Hindi lang mahalin ang kapwa mo, sabi niya, mahalin mo yung kagalit mo. Mahalin mo ang kaaway mo. Yan po ba? Yun po yung tinuturo sa atin ng Lord. Huwag na kayong magsiraan. Huwag na kayong magkakagalit-galit. Magkaisa po tayo. Ito po yung panawagan sa atin. Magkaisa po tayong lahat. Hindi na po tayo magkasiraan. Hindi na po tayo magkakagalit-galit. Sabi dito, ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. So hindi lang kapatid kung ikaw yung naghuhusga o ikaw yung naninira, hindi lang yung kapatid mo yung sinisiraan mo, hindi lang yung hinusgahan mo, kundi ang sabi dito, ang kautusan. Ang salita ng Diyos, kinokontra mo na. At ito po yung nakakatakot, no? Nilalabag mo na. Kaya sana mga kapatid,
sa umagang ito, sana matutunan po natin na magmahal. Mahalin natin yung isa't isa. Yes, mahirap man. Mahirap mang mahalin ang kaaway natin. Totoo po yan, hindi madali. Pero yun po yung nais ng Diyos sa atin. Yan po yung gusto niya sa atin, na magmahalan tayo. Pilitin natin na magmahal. Hindi madali, yes, hindi madali. Mahirap. Pero yun po yung gusto ng Lord sa atin. Na kung totoong mahal natin ang Diyos, dapat mahalin natin ang kapwa natin. Kasi kung hindi natin matutunan mahalin yung kapwa natin, paano natin matutunan mahalin ang Diyos? Kaya sana po, matutunan po natin na mahalin yung ating kapwa, yung ating, lalo na yung kaaway, mga kaaway natin. Kasi hindi po tayo dito yung, mayroon pong nanggugulo sa atin, mayroon pong gustong wasakin tayo, at hindi po yung katabi mo, hindi po yung kapatid mo, hindi po yung kaibigan mo. May nanggugulo po sa atin, dapat po yung tandaan natin, hindi po yan ang kaaway natin, yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, mga pamilya natin. Hindi po yan sila kaaway natin. May nanggugulo at nagwawasak sa atin na dapat matuto tayong magbantay. Huwag na po tayong magsiraan, mga kapatid. Dapat po, magmahalan na po tayo. Amen po ba? Pwede pang palapakan natin ang Panginoon. Bago ko po tawagin yung ating magpapaawit, tayo na po ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa pagsama niyo sa amin. Lord, dalangin ko po na ang bawat salita na napakinggan namin sa umagang ito, Lord, ay hindi lang po namin marinig o hindi lang po namin napapakinggan. Dalangin ko po, Diyos, na ito po ay maipamuhay namin. Matutunan namin, Lord, na i-train yung aming mga sarili na matutong makinig, sa halip na mabilis magsalita, sa halip mabilis mag-judge, Panginoon, sa mga tao na humatol. Lord, tulungan niyo po kami na maging mapagpakumbaba, matutong tanggapin yung mga pagtuturo. Lord, tulungan niyo po kami na lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya, Lord. Tulungan niyo po kami sa araw-araw na aming pamumuhay na makita sa aming buhay, na maging masunurin kami sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin, Lord, itong mga galit, mga masamang kaugalian, mga masamang gawain, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming hubogin, Lord, na maging katulad ni Kristo. Patuloy niyo po kami, Lord God, hubugin na maging kawangis ng Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, Lord, na magmahalan sa isa't isa. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag magkasiraan sa isa't isa. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil mayroon kang pag-aayos sa aming simbahan. May tinuturo ka sa amin, Panginoon. May tinuturo ka sa bawat isa. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan, Lord, sa araw-araw ng buhay namin. Na maranasan namin ang iyong pagtuturo, ang iyong pagtutuwid, maranasan namin ang pagmamahal niyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito pong aking panalangin na may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.
balik ng ating ikasampung bahagi sa Panginoon. Ito po'y pinag-uutos niya at dito rin po natin mapapakita ang atin pong pagtitiwala at pananampalataya na even tayo po'y magbabalik ng kalob sa Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Sige po, tayo po'y manalangin at even i-close na rin po natin sa panalangin ang atin pong gawain. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Salamat Lord sa pagpapala, Lord, sa pagsusustain sa amin. For your provision, Lord, we thank you, Father, dahil kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo rin kami na maging tapat sa pagbabalik ng aming mga ikasampung bahagi. Bilang tanda rin, Panginoon, ang amin pong pagpupuri, pasasalamat at pagsunod sa inyo. Tunay, Panginoon, na ang aming collection, Lord, ay gagamitin mo. Ito po hindi nyo pagkukulangin para sa mga gawain ninyo sa aming simbahan. Ito, Panginoon, ay pagpapalain ninyo, O Diyos, upang magamit sa mga pinagagawa nyo pa, Lord. Even po sa pagpapala ng amin pong mga kapatid at even ng aabutin pa ng aming simbahan. Kayo po, Diyos, ang patuloy na maghari sa amin, even po sa aming mga finances. Ito po'y makita sa amin pong act of giving back. And Lord, I also pray, Father, na sa amin pong pagtatapos ng amin pong gawain, panalangin po namin, na gaya po ng inyong pangako or ng inyong utos, rather, Lord, na uuwi kami dito na hindi lang kami nagsalamin, Lord, pero wala kaming ganawa. Pero Lord, tulungan nyo kami as we reflect. Lord, tulungan mo kami na baguhin yung mga bagay, or baguhin nyo kami, Panginoon, at tunay na sumunod kami sa inyong kautusan. Kayo po, Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa amin at even yung salita na amin pong naaral. Huwag niyo pong hayaan na ito po'y manakaw sa amin ng kaaway. Bagkus, Panginoon, ito po'y mag-ugat, Lord, at even magbunga sa aming mga puso. Lord, continue to be with us, Lord, and also I pray for your protection as we part ngayong araw na to sa amin pong pag-uwi. Alam namin, Panginoon, na kami po ay iingatan at mas lalo niya po papalain, Panginoon, sa iba pa po namin gawain. Maraming salamat, O Diyos, at pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat ng bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung minsan pang umawit, no, ng papuri. Minsan pa tayong pumalapak at sumayaw sa ating Panginoon. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Di ako titigil sa pagbahagi ng mga gawa mo kahanga-hanga. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Ang aking lakas itatanong ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay iwawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo sa iyong presensya. Ako'y may kalayaan. Nagundong na papuri, tanging sa'yo lamang. Nagundong na pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Di ako titigil sa pagbahagi ng mga gawa mo kahanga-hanga. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Ang aking lakas itatanong ko at isasayaw ko sa
Ang aking lakas, itadalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay ay iwawagayway at ipapalapak sa kalayaang natatamo sa iyong presensya. Ako'y may kalayaan. Salamat, Panginoon, sa inyong pong presensya, sa inyong pong biyaya, Lord God. Kaya kami ay nakapagpupuri sa inyo, O Diyos. Nagundong ng papuri, tanging sa iyo lamang. Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Di ako titigil sa pagbahagi ng mga gawa mong kahanga-hanga. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Di ako titigil sa pagbahagi ng mga gawa mong kahanga-hanga. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Di ako titigil na ibahagi ang mga gawa mong kahanga-hanga. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Ang aking lakas itadalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay iwawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas itadalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay iwawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas itadalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay iwawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas itadalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay iwawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas itadalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay iwawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo sa iyong presensya. Ako'y may kalayaan. Purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga po, minsan pa sa ating